Shalom, shalom to everyone of us. Blessed morning to everyone na lahat po na mga kapatid natin na narito. So, welcome po sa ating gawain and good morning sa inyo pong lahat. So, kung kayo po ay may banal na kasulatan, makibukas kayo sa akin sa Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me into Jerusalem, Judea, Samaria, into the uttermost part of the earth. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na patuloy kami, Panginoon, na nag-o-offer ng aming time, talent, and treasure sa gawaing ito, Panginoon. At salamat po sa lahat ng kapatiran ng iConnect Ministry na patuloy na nag-aalab ang puso at kaisipan sa paglilingkod sa iyo. Salamat po, nagdideklara ako ng wisdom, knowledge, and understanding sa bawat isang nakikinig ngayong umagang ito na patuloy mo, Panginoong, i-enlighten ang aming puso at isipan sa mensahe ng iyong kaharian. Salamat po, dakilang Diyos, banal na Espiritu. Ikaw po ang patuloy na magpaunawa sa bawat isa sa mga salita mo, Panginoon, na maririnig ng bawat isa. We decree and declare, O God, victory upon victory to every one of us, and let the joy of the Holy Spirit ay patuloy naming maranasan sa puso at isipan namin. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen and Amen. Ang Acts chapter 1 verse 8 ay isang patunay na totoo yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na bago siya umakyat sa heaven, ang kabilin-bilinan niya doon sa book of Matthew, the last chapter of book of Matthew, and Acts chapter 1, wait for the confirmation of the Holy Spirit. And dito sa Acts chapter 1 verse 8, habang nagkakatipo ng mga alagad doon sa upper room, ang sabi ng banal na kasulatan, naranasan nila yung kapuspusan ng banal na Espiritu. At sinabi ng Panginoon sa Kristo bago mangyari yon, sabi niya, you shall receive power when the Holy Spirit come upon you. Ulitin ko, sinabi ng Panginoong sa Kristo, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness. So ngayong umagang ito, magpo-focus ako doon sa dalawang word dito sa Acts chapter 1 verse 8, yung sinabi ng Panginoon sa Kristo na you shall receive power. At yung pangalawa, you shall be witnesses. So yun po ang ating pag-uusapan, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. So magpo-focus ako ngayong umaga doon sa salita ng Panginoon na nagsasabi na you shall receive power. So our topic today ay it's very important to hear ng bawat isang nakikinig. Our topic today is understanding witness. Understanding witnesses. So, dapat maintindihan natin yung salitang witness and witnesses. Okay? Doon po sa Greek word, ang ibig sabihin ng witness is martyryon, na ang ibig sabihin ay a testimony proven by life and sometimes our experience in life. Or another term sa martyryon is bearer of truth. So pag sinasabi na ikaw ay witness, ibig sabihin, it is a testimony proven by life and bearer of truth. So yun po ang ibig sabihin ng salitang witness. Kaya tayong mga mananampalataya, hindi lang tayo naligtas, kundi isa sa isang ultimate assignment natin ay maging witness or witnesses. So napakahalaga nung salitang ito. That's why the word witness, it not just only a words, but it is a work, being born again. Meron tayong trabaho na dapat nating gampanan bilang mga mananampalataya, especially kapag tayo po ay mga leaders na sa loob ng church. Hindi lang tayo nakikinig at hindi lang tayo dapat naligtas at masabi na tayo ay born again lang or believers lang. Dapat yung buhay natin ay maging witness at meron tayong testimony. Kaya nga tinawag siyang
martoryon ng ibig sabihin ay testimony proven by life and sometimes death. Dito po sa Acts chapter 1 verse 8, meron ditong tinatawag na the call of operation. So sabi niya, but you shall receive power when the Holy Spirit is come upon you. You shall be witnesses to me. Sabi niya, you shall be witnesses to me. So the Holy Spirit empower us to be Christ's witnesses. Kaya tayo na-empower ng Banal na Espiritu. The word power there is not only a dunamis power, but the word power speaks about influence, impact, and inspiration. So dapat ang buhay natin bilang mga mananampalataya, tayo po ay nagkakaroon ng influence, ng impact, and inspiration. That the word empowers. Kaya na-receive natin yung kapangyarihan na nagmumula sa Banal na Espiritu, nagkaroon tayo ng gifts, nagkaroon tayo ng understanding, nagkaroon tayo ng wisdom, at nagkaroon tayo ng compassion and passion sa puso natin. Hindi lang ito para sabihin natin na tayo ay born again lang, kundi tayo ay meron dapat influence, impact, and inspiration. So, ang design natin bilang mga mananampalataya is to become Christ's witnesses. So, number one, understanding witnesses. Number one, you are Christ's witnesses. You are Christ's witnesses. So dito makikita natin, doon sa Acts chapter 4 verse 20, sinabi dito, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Sabi niya, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. So kailangan tayong mga witnesses, kung ano yung nakikita ng ating mata at naririnig, kailangan natin itong i-testify. Kaya minsan inaalaw ng Diyos na nakakaranas tayo ng mabibigat na pagsubok at nakakaranas tayo ng mga challenges sa buhay, hindi para masabi natin na negatibo yung paglilingkod natin sa Panginoon, kundi para masabi natin na mabuti ang Diyos sa atin at merong ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. So, yun po ay part ng process, ng growing maturity process sa buhay natin, mga kapatid sa Panginoon. Kasi ang destination natin, mula nung tinanggap natin ng Panginoon Kristo, is to win soul, to testify the truth to other people. So kaya hindi ka lang member ng church, hindi ka lang tagapakinig kada linggo, ikaw ay Christ's witnesses. You must testify about Christ, you must tell the message of the Lord Jesus Christ, and you must demonstrate the life of Christ in your life. Napakahalaga nun. Kaya nga, pinagdidiinan dito ng banal na kasulatan na doon sa Acts 22 verse 15, sabi niya, for you will be His witness to all men of what you have seen and heard. Binanggit ng Acts chapter 22 verse 15, sabi niya, you will be His witness to all men of what you have seen and heard. Kaya wag tayong papayag, mga minamahal na mga kapatid, na hindi tayo makapag-influence, maka-impact at maka-inspired ng mga tao na wala pa sa paglilingkod sa Panginoon. Dalhin talaga natin sila sa gawain. Lalo na yung mga micro-church natin na ating ginagawa sa mga bahay-bahay at ginagawa natin sa mga location, mag-win talaga tayo ng kaluluwa because that is our ultimate assignment. Huwag tayong papayag na yung kapitbahay natin, hindi natin siya masira ng Word of God, mga kaibigan natin, mga kakilala natin, at sa lahat yung mga connection natin. Make your business as your ministry, make your platform as the influence of the Word of God. Kaya pag pinag-uusapan ng kaharian ng Diyos, it's all about gospel operation. It's all about Christ witnesses. Amen? Hindi ka naligtas, kapatid, at hindi lang tayo nakareceive
ng gift from the Holy Spirit at hindi ka lang pinagyaman ng Panginoon para sabihin mo lang sa sarili mo na ito na ako. No. Kaya ginawa ng Diyos sa iyo yan. Kaya ka binigyan ng Diyos ng mga bagay-bagay na yan para maging tools natin sa pangangaral at pag-share ng mensahe ng kaharian ng Diyos sa lahat ng mga tao. Kaya sabi niya, you will be His witness to all men and what you have seen and heard. So, maraming pamamaraan ng pagiging Christ witnesses. So, number 1, kung marunong ka mag-share ng Word of God, pwede ka mag-share. Pero kung hindi naman pa, hindi ka pa ganun ka-expert, so, napakahalaga itong word na to. Your personal testimony is a powerful tool being a Christ witnesses. A personal testimony is a powerful tool being a Christ witnesses. Yan. Kaya, kapag nakakaranas tayo ng mga situation na hindi maganda sa buhay natin, at nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay natin, at mga challenges sa buhay natin, that is the sign na may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. That is the sign na may dinidil si Lord sa buhay mo. Kasi hindi ka lang basta believers. Hindi ka lang basta kingdom citizen. Hindi ka lang basta born again. Kailangan meron kang life testimony. And your life testimony, in your personal testimony, is a powerful tool to win soul. Amen? Meron kang makikilala na mga nakaranas din ng mga sitwasyon na di maganda na naranasan mo na dati at mabibigyan mo sila ng payo. And encourage them na madala natin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Uulitin ko, you are Christ witnesses. Amen? Understanding witness and witnesses. So, you are Christ witnesses. You are a bearer of truth. You have a life testimony. Amen? Kaya huwag kayong manghina, mga kapatid, kung kayo po ay dumaraan sa mga challenges ng buhay nyo. Kung merong mga sitwasyon na hindi maganda na nangyayari sa buhay nyo, ganon din sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya, sa mga araw-araw nating ginagawa, ibig sabihin yan, pinatatatag ka ng Diyos. Kaya mo nararanasan yan, pinatatatag ka ng Diyos because you are Christ witnesses. Normal na lang yan sa paglilingkod natin. Amen. Iba rin naman yung nakaranas ka ng mga sitwasyon di maganda, tumigil ka sa paglilingkod sa Panginoon. Yun na talaga. Kaya nga may kasabihan, a loser is not a loser unless you give up. Hindi ka matatawag na loser kung hindi ka gi-give up at lagi ka magpapatuloy sa Panginoon. Amen? So number 1, Christ witnesses. Your personal testimony is a powerful tool being a Christ witnesses and to win soul. Amen? So kaya patuloy po kayo, palaguin natin yung ating mga micro-church. Magdala tayo ng maraming kaluluwa. Magdala tayo ng mga young people. Wala tayong pipiliin. Bakla, tumboy, ano man ang problema ng mga taong yan. So bring them sa Panginoong Jesucristo. At yung life testimony natin, yung personal testimony natin is a powerful tool. Kaya kung kayo po ay magpo-post sa Facebook, mga kapatid, huwag nyo ilagay yung mga emosyon ninyo. Yung testimony ng buhay nyo lagay doon. Ngayong araw na to, nawala na, nung ilang linggo akong struggle sa pera, pero mabuti ang Diyos. Kasi sa kabila na ako ay nag-struggle, gumawa ng paraan ng Diyos. Alam nyo, pag marami nakakapanood nun, nakakabasa nun, nai-enlighten sila. Nagkakaroon sila nadadala sila doon sa pinopost mo. Hindi yung, ang pangit-pangit naman ng asawa kong to. Di ba ganda ang buhay? Wag ganon yung ipopost natin. So, make your platform is a platform of soul winning o magkaroon tayo ng winning the soul. Amen?
So, tulad po ngayon dito kami ngayon sa Wellington. Sobrang lamig po dito. Buti na lang may heater yung aming kwarto. Dito po ako nag-record ng preaching ko. Dito po, grabe. Ang galawan po dito, hindi naman yung talagang holistic na preaching and teaching. Dito po, it's all about life testimony. Amen? Sabihin niya natin ngayon sa inyong katabi, meron kang life testimony. Yan. Amen? So, habang ako po ay wala dyan sa Pilipinas, patuloy po tayo na mag-win ng soul. Sa paanong paraan? Just testify kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Kung ano yung impact ng mensahe ng kaharian ng Diyos. Amen? Hindi lang tayo naligtas, kundi nabago talaga tayo. Nagkaroon ng radical transformation sa puso at isipan natin. Hallelujah. Na sa kabila ng lahat ng mga challenges ng buhay natin, may ginagawa ang banal na espiritu sa buhay natin. And that is the powerful experience, mga kapatid. And that is a life testimony. Kaya nga sabi, life testimony is a powerful tool, for you will be witness to all men in what you have seen and heard. Amen. Ito na tayo. Glory to God. Hallelujah. So, Christ witnesses. So, under ng Christ witnesses na pinag-aaralan natin, na makita natin, your personal testimony is the powerful tool. Amen? So, kaya napaka-imposible na hindi ka makadala ng kaluluwa sa Panginoon. And that is our ultimate assignment. So, yung mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin, mga kakilala natin, madala natin, ma-invite natin. Invite nyo lang, ma-invite natin sa mga micro-church natin, ma-invite natin sa church. Huwag tayong papayag. Amen? Labanan natin yung ating hiya. Labanan natin, sabi nga, yung hiya sa kabayo lang yan. Labanan natin ang hiya na yan. Labanan natin yung insecurity. Ang goal natin ngayon is to become a Christ witnesses. Gawin natin yung mga Facebook na platform ng testimony natin. Lagyan natin ng platform yung buhay natin ng tama. Amen? So, glory to God. Maikwentuhan natin yung mga kaibigan natin at lalo na yung mga businessman natin. Madala natin yung mga co-businessman ninyo sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ang pinaka mahalaga. Amen? Kasi alam niyo kung bakit, mga kapatid, ko sinasabi ito? Because kapag meron tayong nadadala sa Panginoon na mga kaluluwa, nagdiriwang po ang kalangitan. Kapag meron tayong nadadala na mga mananampalataya, mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, nagdiriwang po ang kalangitan. Amen? There's a great rejoicing in heaven na makita natin. So isang kaluluwa lang ang maidala natin, nagkakaroon po ng pagdiriwang. So sabi ng Matthew 5, chapter 4, verse 16, you are the light of the world and let your light shine before men. So makikita natin dito, being a Christ witnesses, hindi lang po yung personal testimony natin is a powerful tool to win soul, kundi yung ating personal testimony, ang tawag po doon, hindi lang basta personal, it is a living testimony. Kaya sabi niya, you are the light of the world. Yung light na tinutukoy dito, it is the word of God na naging active and alive sa buhay natin, na naging living testimony natin. Amen? So, live a life that reflects Christ and draws people to Him. Para anong ibig sabihin? Ganito, hindi ka naman talaga yung mangangaral ka, yung sasabihin mo na, oy mga kapatid, mapunta kayo sa impyerno pag hindi kayo tumanggap kay Kristo. Hindi lang po ganun eh. Ang mangyayari po ganito, yung salita ng Diyos na na-receive natin, yung mensahe ng kaharian ng Diyos na na-receive natin sa buhay natin, at naging life testimony natin, magiging living testimony siya. So pag naging living testimony siya, mangyayari ito, yung buhay natin ay magre-reflect si Kristo, and lahat ng tao pag nakita yon, lalapit sila ngayon sa Diyos. Kaya yun sinasabi ng Matthew 5 verse 14 to 16, you are the light of the world, let your light shine before men. Parang ganito eh, hindi naman yung ilaw ang lumalapit sa mga insekto eh. Nakita na ba kayo ng ilaw lumalapit sa insekto?
So sa gabi, maglagay kayo ng ilaw. Makita ninyo, lalo dyan sa kabukiran, dyan sa may kabuyaw, pag naglagay ka ng ilaw, makikita mo, nandyan na yung mga insekto, lalapit sila sa ilaw. Bakit? Na-attract sila ng light. Kaya, lalapit din yung mga bangaw, lalapit din yung mga, ano pa, bubuyog. Lalapit ba bubuyog sa ilaw? Sometimes, ano? Lalapit yan, iba-ibang mga klase ng insekto, lalapit sila sa ilaw kasi they attracts to the light. So, ibig sabihin, yung life testimony natin ay magiging living testimony natin. Yung living testimony na yun, it is alive, live a life. Ang ibig sabihin ng living testimony ay live a life that reflects Christ and draws people to Him. Kailangan mag-reflect si Kristo sa buhay natin para ang tao ay lumapit sa Kanya. Gagamitin ngayon ng banal na Espiritu yung buhay natin para may mga taong lumapit sa Kanya at patuloy na maglingkod sa Kanya. At ikaw yon. Sabihin mo sa iyong katabi ngayon, ako yon. At sabihin mo sa iyong katabi, ikaw din yon. Kailangan mag-reflect si Kristo sa buhay natin. Amen? Hindi yung demonyo, si Kristo ang mag-reflect sa atin. That is a Christ witnesses. Kaya nga sabi ng Bible, makita natin, not ashamed of the gospel, Lord. Diba sabi na, wag niyo ikahiya yung mabuting balita ni Kristo. So later on, i-discuss ko yan. Pero ang pinakamahalaga dito na tinutukoy ko, yung sinasabi ng Bible na Christ witnesses. Kaya minsan, ang nagkakaroon ng mga problema sa buhay, nakakaranas tayo ng mga sitwasyon na di maganda, kala mo, dinag-ana na tayo ng mundo. Hallelujah. Hindi na magsimba yung iba masyadong emotional sa Facebook, kung ano-ano mga reklamo, si Meta ang sinasabihan ng problema. Wag si Meta sabihan mo ng problema, sabihan mo ng problema si Lord. Amen? At yung mga Facebook na yan, lagyan nyo yan ng mga life testimony nyo, mga living testimony nyo. Ano nga yung life testimony? Is a powerful tool to win soul. At yung living testimony natin is live a life that reflects Christ. Live a life that reflects Christ and draws people to Him. Kaya nga sabi niya, let your light shine before men to see the good works of the Lord in your life. Amen? So, yun po mga kapatid sa Panginoon. Understanding witnesses. Isa yun sa pinatatrabaho ng Lord sa atin. Kaya hindi lang dapat tayo maging tagapakinig ng salita ng Diyos, dapat maging kagamit-gamit ang buhay natin sa kaharian ng Panginoon. Hindi ka lang dapat pumupunta ng linggo para magsimba. Hindi lang dapat attender ka lang sa church. Dapat ikaw ay influencer. Hindi ka lang attender, dapat ikaw ay influencer. You must influence other. Amen? Kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, naniniwala kang mangyayari din sa buhay nila. Amen? Kung na-transform ng Lord yung buhay mo, gumaling ka sa sakit at karamdaman, nabago ang pamumuhay mo, gumanda ang buhay mo, naniniwala ka na ganun din ang gagawin ng Diyos sa mga tao. Amen? Kaya sabi ng Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel. Ano yung ibig sabihin nung not ashamed of the gospel? You must be confident in the power of the message that given by God to you. The word not ashamed means confident ka, manindigan ka, amen, at naniniwala ka na totoo ang mensahe at totoo si Kristo sa buhay mo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mahiya. Huwag mo sabihin walang hiya, huwag kang mahiya. Magkaiba yung walang hiya sa mahiya. Huwag kang mahiya. So that is our ultimate assignment. So pangalawa, hindi lang po dapat tayo Christ witnesses, mga kapatid sa Panginoon.
tayo din po ay balikan natin yung verse. Sabi ng banal na kasulatan, after you receive the power from the Holy Ghost, sa Acts chapter 1 verse 8, sabi niya, you shall be witness to me into all Jerusalem, Judea, Samaria, into the uttermost part of the earth. So, hindi lang dapat tayo maging witnesses, kundi sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, now then, we are ambassador for Christ, as though God were pleading through us. So, tayo rin po, mga kapatid sa Panginoon, yung hindi lang Christ witnesses. Number 2, tayo ay Christ representative. Christ representative. Okay? So, under po ng understanding witnesses, pag sinabing representative, we represent a person. We represent a person. Okay? Or we represent the agenda of person on behalf of him. Ganun ang ginagawa natin. So, kumbaga, on behalf of the Lord Jesus Christ, nire-represent natin yung gusto niya mangyari. Ano yung nire-represent natin? Yung kanyang will in glory. Amen? Yung kanyang will in glory. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, pag sinabing Christ ambassador, means we are a bearer of His agenda. Amen? Hindi natin agenda. Kaya nga, representative lang tayo eh. Nire-represent lang natin yung kagustuhan ng Panginoong Kristo. Kaya napansin niyo sa Bible, pag binasa nyo, laging sinasabi ni Jesus Christ, the will of my Father, the will of my Father. What is the will of the Father? I'm doing the will of the Father. He represent that. So, ganun din tayo. Kaya ka nandyan ngayon sa work mo, nandyan ka sa trabaho mo, at nandyan ka sa ginagalawan mo, you will become a representative of Christ there. Amen? Kaya ang dala-dala mo, hindi lang yung ginawa ni Kristo, pati yung mensahe ng Panginoong Kristo. Dala-dala mo yun, kapatid. Kaya walang reason na sabihin natin, Pastor, hindi ako makapag-share ng Word of God. Hindi ako, yun nga eh. I-represent mo lang naman eh. Alin yun? Yung ginawa at yung tinuro ng Panginoong Kristo. So kaya sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 15, but sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you. Yun. So we need to defend. Ano yun? Be ready to explain your faith with gentleness and respect. So ganun ang ginagawa ng mga representative, di ba? Sa pag nanonood kayo sa Senate or nanonood kayo sa Kamara, dinidepensahan nila yung kanilang mga agenda. Kaya nagkakaroon ng plenary debate. Sinasabi ko, hindi naman kayo makipagdebate. Kundi ang sabi ng Bible, be ready to explain your faith with gentleness and respect. Minsan kasi, sa mga mananampalataya, nahihiya na sabihin na, bro, alam mo, sa church namin, grabe, pag pumunta ka, mababagong buhay mo talaga. Nahihiya tayo minsan eh. So we need to explain it. Explain mo lang. Tara sa I-Connect. Sa I-Connect, yung pamilya dito, ibang klase. Sa I-Connect, merong ginagawa ang Lord. Ganun lang. So, part na yon ng pagiging witness natin. Amen? Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you. So una, Christ witnesses. Pangalawa, Christ representative. You represent the will and the glory of Christ in your life. I-explain mo lang naman eh. Kaya sabi ng Bible, be ready to explain your faith with gentleness and respect. Hindi yung makipag-debate ka, makipag-away ka because of your faith. Wala na, tapos na tayo doon. Wag natin gawin yon. Kapag ayaw makinig sa inyo, let go natin. Pero kung interested, or kaya gawa kayo ng mga letter, or gawa kayo ng mga papel, sulatan lang ninyo doon. O, di ba? Kaya napapansin nyo, pag nagpo-post ako sa Facebook, lagi ko nilalagay doon, connect, influence, transform. So, nagkakaroon ng interesting yung tao. Sasabihin ng mga tao, Pastor, ano yung connect? Ano yung influence? Ano yung transform? So, in-explain ko na. Yun ang pagiging representative natin. Nire-represent natin yung ginawa ni Kristo at yung tinuro ng Panginoong Kristo. Amen. Naniniwala ako, nalalago yung mga microchurch natin. Hindi lang, huwag kayong papayag na kayo-kayo lang dyan na nagtitipon.
At glory to God, nakikita ko na lumalago naman talaga at marami kayo nadadala sa Panginoon. Mag-invite kayo. I-represent ninyo ang icon, ang Panginoong Jesucristo, ang Iconic Ministry, yung ating organization, maging yung buhay natin. Hindi lang yung life testimony. Total na sa organisasyon na tayo, palaguin na natin yung organization natin. Na iisa ang puso, ang isip, at paglilingkod sa Panginoon. Amen? Dati ginagawa talaga natin yan. Nalala ko noon. Talagang yung mga networker, nawiwi nila yung mga networkers. Okay? Yung mga businessmen, na nakakapag-invite ng mga businessmen. Yung mga kabataan, nakapag-invite ng mga young people. At lahat ng mga nakakilala pa natin, na i-invite natin. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang papayag. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang papayag na wala kang invite paglinggo or sa microchurch. Huwag kang papayag na wala kang invites. Okay? So, be ready to explain. Kaya sabi niya, but sanctify the Lord God in your hearts. 1 Peter 3:15. And always be ready to give a defense to everyone who asks you. May narinig nga ako kahapon doon sa mga Pilipino na kausap natin. Kapag wala talagang ginagawa sa loob ng church, kayo-kayo na lang, ay magkakasilipan kayo ng pag-uugali. Pero kung busy-busy kayo sa mga trabaho natin, sa gawain sa Panginoon, hindi natin makikita ang ugali ng bawat isa. Ang magmamanifest sa atin ng ugali ni Kristo. Amen? Amen. So, ulitin ko, representative. At tatandaan ninyo, meron palang benefits ang pagiging representative. Wow! Meron pala siyang benefits. Ulitin ko, benefits. Bakit po? Kung papansinin ninyo, if you represent Christ, so you explain your faith with a gentleness and respect, yung magiging benefits pala nito, sabi ng banal na kasulatan, na makikita natin, if you represent Him, una, makikita natin, we avoid to waste our time. Na-avoid natin na masayang yung oras natin. Yun yung unang benefits. We avoid to waste our time. Na ma-maximize natin ng tama yung oras natin. Wow! At dahil na ma-maximize natin yung oras natin, lagi ko sinasabi, yung blessing nakakabit siya doon sa time. Hindi talaga dyan sa trabaho mo. Nandoon siya. Ang totally blessed talaga yung oras. Biniless talaga ng Lord yan. Kaya nga doon sa Genesis 1:1, di ba? At saka Genesis 1:28, yun talaga ang biniless ng Lord yung oras. Kaya pag na-maximize natin yung oras natin ng tama, ma-activate ngayon yung favor and reward and other things na kailangan na ipinagkaloob ng Lord sa iyo. So hindi na ngayon, tatandaan mo, hindi kalugihan na inilalagay mo ang oras mo sa pagiging witnesses at pagiging representative. Bakit po? Kasi yung oras na yon, ma-activate siya. Pagpapalain ng Diyos ang negosyo mo. Pagpapalain ng Diyos ang trabaho mo. Pagpapalain ng Diyos ang pamilya mo. Pagpapalain ng Diyos lahat ng resources ng buhay mo. Bakit po? Kasi ang pagiging representative at pagiging witnesses is the ultimate work in the kingdom of God. Amen? Kaya sabi ng Matthew 16, but seek ye first the kingdom in His righteousness. Yung dalawa na yun. Doon sa kingdom and righteousness, nakapaloob doon yung ultimate assignment natin. Sabi niya, in all of these things shall be added unto you. Hindi na sinabing in all of these things shall be given. Sinabi niya added. Pag sinabing added, yung negosyo mo, palalaguin niya palalo, yung trabaho mo, i-accelerate laro, tapos yung lahat ng mga resources mo, lalo pang palalakihin ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng added. Amen? Amen. So last, dito na po ako magtatapos mga kapatid sa Panginoon. Amen? Revelation chapter 7 verse 9. Revelation chapter 7 verse 9. So, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Revelation chapter 7 verse 9? Sabi niya dito, after this thing I looked and behold a great multitude which no one could number, of all nation, tribes, people,
on tongues, standing before the throne of and before the Lamb, clothed with a white robes, with palm branches in their hands. Binanggit niya dito, a great multitude which no one could number. Wow! A great multitude. Totoo pala na darating yung panahon, nakita ito ni John, na merong tinatawag na global harvest. So, Christ's witnesses, number 1. Pangalawa, Christ's representative. Yun yung pinakahuli na gusto ko pong ipagdiinan sa atin. Christ is the reason of global harvest. Christ is the reason of global harvest. Ang tunay na global harvest ay hindi yung church capacity lang. Yung global harvest, ang pundasyon nun si Kristo at ang kanyang mensahe. Kaya sabi ni John dito, after I look, behold, a great multitude which no one could number. Mega church to. All nations, tribes, peoples, and tongues, and standing before the Lamb. Yung Lamb na tinutukoy doon, si Jesus Christ. Kaya kapag patuloy nating i-operate yung mensahe ng Panginoong Kristo at si Kristo sa buhay natin, darating ang time, mga kapatid, patuloy na magkakaroon ng global harvest. Hindi lang tayo magiging mega church. Magkakaroon ng global harvest. Amen? Yun ang sinasabi ng Matthew 24:14. In this gospel of the kingdom shall be preached all over the world for a witness to all nations, and then the end will come. Ito pong ginagawa namin ni Pastora Joyce sa global na pangangaral. Hindi na ito tungkol sa amin. Lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, hindi na ito tungkol kay Pastor JM at kay Pastor Joyce. It's all about our young generation. Kaya ako naluluhat, naiiyak ako pag iniisip ko yun, yung hirap at pagod na ginagawa namin sa pangangaral. Hindi na to para sa amin. It is a preparation for the next generation. Kasi magra-rise up ng maraming leaders ang Diyos sa iConnect. Especially dyan sa main natin. Yung mga kabataan, marami dyan tatawagin ng Lord na maging missionary, maging pastor. So wala na silang problema. Meron na silang pupuntahan. Amen? So, malay mo, si Kaya, anak ni Janica, mapunta ng Antarctica. Di ba? So, si G-Boy, dalhin ng Lord sa katabi sa Atlanta. O, di ba? O, anak ni Chin, dalhin ng Panginoon sa magkakadikit sila, Argentina o ano man lugar pa. At yung mga bata pa dyan. It's a global operation. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, ipag-pray nyo kami, suportahan nyo kami sa pangangaral. At habang wala kami dyan sa Pilipinas, magkaisa kayo na patuloy na palaguin ang gawain natin. Bakit po? It is a meron na nangyayaring global harvest. Amen? Meron na nangyayaring global harvest. Amen? Kaya nga, it is a fulfillment of God's mission. Later on. So kaya hindi totoo na maliit lang ang church natin. Ang plano pala ng Diyos, beyond mega church. Beyond mega church. Hindi lang umabot na 1,000, 2,000 ang magiging mananampalataya, kundi sabi niya, all nations. Great multitude. Sabi niya, no one could number. Wow! Hindi kayang bilangin. Naniniwala ba kayo darating ang time, ganon kadami ang mga taga-iConnect? So kung yun ang desire natin, yung sinasabi ng Revelation chapter 7 verse 9, trabaho tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, trabaho tayo. Work out. Wala kayong pipiliin. Pero wag naman yung mga siraulo dyan sa kalsada na dalhin sa church, baka magwala dyan simbahan. Huwag naman dalhin yung mga baliw dyan sa kalsada. So, makita natin, it is a global harvest. Yun pala ang fulfillment ng God's mission. Binanggit na ng Revelation chapter 7 verse 9, no? Great multitude which no one could number. All nations.
and tribes, people in tongues. O iba't ibang lahi yan. Standing before the throne and before the Lamb. Amen. Mangyayari yan sa huling panahon eh. Ganyan kadami. So why not, hindi tayo mag-desire? Eh sinabi na nga ng Biblia, ganyan ang haharap sa Panginoong Jesucristo eh. So Christ is the reason of global harvest. Siya ang reason kung bakit nagkakaroon ng global harvest ngayon. Amen? Kaya mag-desire din kayo. Darating ang panahon, may ile-level up din kayo. Kaya kung kaya nyo pumunta ng mga Vietnam, sumama kayo minsan din sa amin, may capacity kayo, or pumunta ng mga iba-ibang bansa, join with us. Kahit hindi naman kayo mangaral, kahit taga-tugtog lang kayo ng gitara, taga-pakanta, di ba? Or taga-libre sa hotel. Okay na yun. So, it is a fulfillment of God's mission. Amen? So, ang pagiging witnesses pala, ay, ang dulo nito is a fulfillment of God's mission. Yun yung Revelation chapter 7 verse 9. So, our hearts has always been for all nations. And, madala natin lahat, maabot natin yung fulfillment of Great Commission. Saya nito. Alam nyo, darating ang time magkakaroon ng unified worship. Gustong-gusto ko yun, binabasa ko yun. Habang binabasa ko yun mga kapatid, grabe, magkakaroon talaga ng unified worship. Ang ibig sabihin ng unified worship is, it is a crowd stand together in unity before the throne. Ang tawag doon, equal in worth, identity of worship. Ang saya. Amen? Na sumasamba ka ngayon sa loob ng church, kasama mo na asawa mo, kasama mo na mga anak mo. Sumasamba ka dyan sa loob ng church, kasama mo mga kapitbahay mo, yung mga kamaritis mo dati ng katsismisan, kasama mo na sila sa paglilingkod sa Panginoon. And we are bind together and magkakaroon tayo ng unified worship. Hallelujah. So, glory to God mga kapatid sa Panginoon. You know, this morning, isa lang po ang gusto kong i-encourage kayo mga kapatid. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Magsuportahan tayo sa kabila ng mga pagsubok at kainaan naranasan natin. We need to support each other. Amen. Malayo man kami, nandyan man kayo. At umaasa po ako mga kapatid sa Panginoon na kahit kami ay wala dyan sa main church natin, nagpapatuloy kayo at lalong umaalab si Kristo at ang mensahe ng kaharian sa buhay ninyo. At lalo kayo mag-win ng mga soul. At lalo nyong palakasin. Sikapin natin na ma-involve ang sarili natin sa gawaing pangkaharian. Amen? At kung kayo man ay nakakaranas ngayon ng mga hindi magandang karanasan sa buhay nyo, mga challenges sa buhay nyo, that is the sign of testimony as a tool, a powerful tool to witness. Amen? So, salamat po ngayong umagang ito. Tayong lahat po ay pumikit at ako po ay mananalangin para sa inyo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa lahat na nakarinig na yung mensahe ng iyong kaharian. Ang mga anak mo Panginoon sa iConnect Ministry at sa lahat pa na nakakarinig Panginoon ng mensahe nito. Lord, patuloy mong i-accelerate ang buhay namin. Yung passion and compassion na nagmumula sa iyo, ipatuloy naming maranasan sa buhay namin. Sinasaway ko, Panginoon, lahat ng struggle, lahat ng anxiety, depression, o mga problema na yan, I rebuke right now in Jesus Christ's name and by the power of the Holy Ghost. We decree and declare victory upon victory and maturity upon maturity to every one of us. Kahit wala kami, Panginoon, sa Pilipinas, Lord po, protectionan mo lahat ng kapatiran, ang negosyo nila, trabaho nila, pamilya nila, maging mga buhay-buhay, Panginoon, ng bawat isa at even their generation. Thank you so much, O God. Patuloy mong palalaguin, palalawakin, pagpapalain, mag-i-expand pa ang kanilang negosyo, maging ang trabaho at yung mga walang trabaho, Panginoon, na nag-a-apply pa lang ngayon. Lord, igagrant mo sila sa tamang trabaho para sa kanila, Lord. Salamat po, walang magkakasakit sa kanila, dakilang Diyos. At wala pong manghihina, O God, sa kabila yung iba nakaranas na nabahaan, nagkaroon ng problema. Lord,
protect their life, and we decree and declare long and satisfying life to them. Salamat po, Panginoon, maging sa lahat ng Iconic Ministry all over the Philippines and over the world. Lord, let your kingdom prevail in our lives. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, maging mga nagdaos ng kaarawan, ng mga wedding anniversary, at maging, Panginoon, ng mga special days sa buhay nila, Lord. Salamat po, O God, patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, at gamitin ang buhay nila patuloy sa paglilingkod sa iyo. Palaguin mo, Panginoon, ang mga micro-churches, even ang mga leaders. Salamat, Panginoon. Even, Panginoon, yung mga ministry na ginagampanan ng mga kapatid namin, O God. Lord, we love you so much. All glory belongs to you. Malayo man kami, Panginoon. Nandito kami sa New Zealand at mga kapatid namin ay sa Pilipinas. But we are connected in one spirit, one heart. Salamat po sa iyo lahat ng papuri at pasalamat. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen and amen. So salamat po mga kapatid sa Panginoon, and continue to rule and reign in God's kingdom. Support nyo kami lagi sa panalangin. At kami rin po ay patuloy na nagsusuporta sa inyong panalangin. Shalom and God bless you more.